Good day everyone, this is Don Mar TV. Ang topic natin ngayon ay tungkol kay ang counterpoint ni Secretary Salvador Panelo kahapon. Sinagot niya si Leila de Lima tungkol sa reklamo niya na hindi makataong pagtrato sa loob ng selda niya. So panoorin po natin ang lahat ng video at mag-comment down below. The inhumane treatment of Senator Leila de Lima. Noong ano lang po ito, May 30, 2 araw pala nakakaraan. Alam naman natin si Manang Winnie, masyadong rabid, anti-Duterte ito. Ang sabi niya po, I will quote her. Sabi niya, Senators Franklin Drilon, Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, recently sent a strongly worded letter to PNP Chief Archie Gamboa questioning the PNP's inhumane treatment, basically an incommunicado detention or solitary confinement of Senator de Lima. Apparently, since 24, more than a month ago, no one except her police custodians has seen her. Madalit sabi, sinasabi niya po, yung tatlong senador sumulat. Kini-question niya yung hindi makatao raw na tratamento kay Senador de Lima sapagkat ito raw ay unjust. At incommunicado, ibig sabihin, wala na siyang makausap. Tinawagan po natin si General Archie Gamboa. Tinext ko pa. So, pinadala niya po sa akin yung kanyang posisyon. Sabi niya, unang-una, Senator de Lima has never been held incommunicado or in solitary confinement. Why? Because she's given the privilege to make phone calls sa kanyang mga personal assistants o mga PAs niya, pati yung mga abogado niya tuwing Huwebes. Anong prueba na natatawagan niya yung mga assistant niya at ang mga abogado? Ano po bang prueba? Hindi ho ba yung sulat niya nakarating, yung reklamo niya nakarating dun sa 3 senador? Paano ba makakarating yun kung wala siyang means of communication? Kasi siguro tinawagan niya nga yung mga PA niya, mga abogado niya, nagreklamo siya, kaya nakarating. Ano pa? O hindi ba palaging naglalabas ng mga kung ano mga press statements? So paano niyo sasabihin na incommunicado siya? Ang dami siyang press statements. At nakakarating sa media, piniprint, kinokomentaryongan, lumalabas sa social media. Ang reklamo niya, bakit daw tinanggal yung pagbibisita sa kanya? Abe, dapat ho, nagpapasalamat si Senadora Leila de Lima. Kasi, yung pong regla na disallowing visitors during this pandemic, hindi ho yun inhumane. Yun nga ang mga tao, bakit kanyo? Sapagkat, kung hindi mo pipigilan yung mga bisita mo pumunta sa'yo, ay baka ma-COVID ka. Hindi mo alam nga kung magagaling nila sa bus, pupunta ang bisita. Mahahawaan. Kaya nga ho ginawa yun. At yun pantay-pantay, kumbaga sa lahat, hindi ho sinasabing siya lang. Kaya mali ho yung sinasabi niya. Dapat, you should be very thankful na yung reglang yon ay ginawa para nga ma-shield kayo, hindi kayo mahawa ng sakit. Sabi ba naman nung Sulita Munsod sa kanyang kolong, bakit yung mga ibang senador hindi man lang sumama dun sa concern na niraise ng 3 senador? Do we have only 3 principal senators? Sabi niya.
Why haven't the rest of them, yung colleagues niya sa 24 Senate Chamber, raised the same concerns? Hindi lamang yun, abay, binigyan niya mo ng glowing tribute, pinuri niya ng gusto. Anong sabi niya? Ang performance ni Lima sa Senado ay napakaganda. Ano ba, alam niyo ba kung anong description niya? Sabi niya, her performance in the Senate before it was cut and even after her incarceration has been superb. Ubo daw ng galing. Principled. Ako, di prinsipyado raw. Fearless. Wala daw takot. Brilliant. Napakagaling. Evidence-based. Batay daw sa ebidensya. Ang reaction ko, fearless? Baka naman reckless ang ibig mong sabihin. Principled. Brilliant. Evidence-based. Anong performance yung sinasabi? Wala ka nga sinabi rin kung anong mga batas na ginawa niya sa kanyang maikling pagka-senador. Pero tingnan po natin ang record ni Senadora de Lima bilang public official. Tatatandaan nyo, ito naging commissioner ng human rights. Hindi ba siya nga yung una na nag-imbestiga dun sa mga extrajudicial killings nung si Presidente Duterte ay alkalde pa? Sabi niya, dami raw pinatay. Pero ni isa, wala man siyang napatunayan doon. Hanggang sa naging Secretary of Justice, ganun pa rin ang linya niya, hanggang naging senador. Madalit sabi, siniraan niya lang ng siniraan. Yung pong editorial ng Daily Tribune, nung kahapon, gumawa po sila editor na kalagay doon, Spoiled Ambitions. Yun daw, ambisyon ni Laila de Lima na maging, siguro, gusto niya rin tumakbong presidente, nasira lahat nung ang naging presidente ay si Presidente Duterte. Tapos, inilista puro ng editorial ng Philippine Daily Tribune yung kanyang mga ginawa na irregular, hindi lang irregular, illegal. Ano ho yun? She ignored nga ginamit ng editorial ako. She defied, hindi lang ignored. Kasi meron pong, tandaan niyo po yung dating Presidente Arroyo. Hindi po ba siya magbabiyahe sana? Tapos nakakuha ng TRO. Supposed to be yung TRO, huwag mong pigilan si Arroyo, yung mag-asawa. Pero ginawa niya, pinigilan. Hindi ho nakalabas ng bansa si Presidente Arroyo at ang kanyang asawa. Pagkatapos, nung nagpunta sila sa Korte Suprema, natalo sila doon. Yung grupo ni Noynoy Aquino, tsaka ni Laila de Lima, nung matalo sila ron, humingi sila ng reconsideration sa issuance ng TRO, ginawa nila, inilabas nila yung dissenting. Hindi yung majority decision. Pinapaniwala ng tao na mali yung decision ng Korte Suprema. Pagkatapos, pinagbanta niya yung mga Supreme Court justices na may impeach pag hindi sila nag-coopera sa gobyerno. Ano pa? Tandaan niyo yung sa pork barrel, siya rin yung point man doon, sabi ng editorial ng Daily Tribune. Ang tinarget niya ron, yung mga kalaban ni Noynoy. Hindi ba? Yung mga naka-idemanda doon, yung mga naituro doon sa pork barrel na yon, puro kalaban ng administrasyon. Hindi nila sinama yung mga kaalyado nila. O hindi ba si de Lima ang point man doon? Hindi lamang yan. Yung demanda ho kay Arroyo, natatandaan nyo, hindi ba dinimanda si Arroyo? Kaya nakulong yun eh. Ilang taon na kulong yun? 5 mahigit na taon. Pero, truckload daw yung ebidensya niya, puro naman. Hindi man sabi ng Korte Suprema, walang ebidensya. Kaya na-absuelto. Yun ang record niya. Yung lately nga, di ba, binanatan niya na naman ng administrasyon. Anong sabi niya? Yun daw mga pogo.
Bakit daw pinayagan? Pagkatapos, pati yung mga clinic na nakuha, na illegal daw, may conspiracy daw yung si Vince Dizon, pati yung administrasyon. Madalit sabi, puro kasinungalingan ang sinasabi nitong si De Lima na pinapaningan naman po ni Solita Monson. Yung nga ako sinasabi ko, sa galing ni Solita Monson, matalino. Pero, misplaced nga yung advocacy at defense niya. Pinapaniwala niya ang tao na mali. So ayun guys, nakita nyo na ang video. Mag-comment down below. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. Have a good day.